Itong mensahe po natin ay chapter 4 na ng 1 Thessalonians. At ang Thessalonian book ay isinulat po ni Pablo para sa mga Kristiyanong nag-aantay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. At ito po yung kanyang mga bilin, mga turo niya, na dapat ay ganito ang ating magiging buhay. Ganito ang dapat nating magiging sistema kung sakaling tayo ay mga Kristiyanong nag-aantay sa muling pagbabalik ng Panginoon. And we know na ang Panginoon ay malapit nang bumalik. No? Tayo ay nag-aantay na, nasa panahon tayong inaantay natin ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya dito sa chapter na to, Paul encourages and exhorts the Thessalonians to live up the commandments which he had given them. Yan, ipamuhay, live up, ipamuhay ang mga utos na ibinigay niya o itinuro niya sa kanila. Kaya ang tema po ng chapter na ito, chapter 4, is the Christian progress, number 1 yan, at saka yung walk that is pleasing to the Lord. Dalawa yan. Yung Christian progress at saka walk that is pleasing to the Lord. Okay? Ngayon ay papasok po tayo sa exhortation. So ang title ng mensahe natin ngayon is General Exhortation sa 1 Thessalonians chapter 4 verses 1 and 2. Ito po ay exposition ng 1 Thessalonians at ang sabi ni Pablo sa 1 Thessalonians chapter 4 verses 1 and 2, furthermore, binasa na natin yan kanina, furthermore, then we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that ye have received of us how ye ought to walk and to please God, so ye would abound more and more. Ang ganda niyan. Okay? Magfo-focus po tayo dyan mamaya-maya, yung abound more and more. For ye know what commandments we have you by the Lord. Sa wikang Tagalog, kaya nga mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapakiusap namin at ipinapayo sa inyo na sa pangalan ng Panginoong Hesus, sana'y lalo ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay. Ngayon, sang-ayon sa inyong natutunan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Alam naman ninyo kung ano ang mga katuruang ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Jesus. Okay? So yung unang puntos po natin is the Christian must conduct himself. Kung ikaw ay anak ng Diyos, kung ikaw ay Kristiyano, conduct yourself. No? The Christian must conduct himself in every aspect of the life in such a way as to please God. Yan. Kailangan ikakandak mo. Ano ba sa Tagalog yung ikakandak mo? Ikakandak. Sundin mo. Okay? O kaya ay i-observe mo ang mga iniutos o mga tinuro ni Pablo upang maluwalhati mo ang Panginoon. Itong 1 Thessalonians chapter 4 ay nag-encourage sa atin, mga Kristiyano, to live in a way that pleases God as they have been taught and to do so increasingly. Yan mga kapatid, yan ang iniutos, yun ang ipinaalala ni Pablo, na kayo ay mabuhay ng klaseng buhay na ang Panginoon ay nalulugod, natutuwa. No? Amen? This involves not just following instruction. Pagka tayo'y namumuhay ng ayon sa buhay na ang Panginoon ay nalulugod, dapat hindi lang tayo nagfa-follow ng instruction. Ito mga kapatid, let me say this. Okay ang Kristiyano na pagka sinabi mo, susunod siya. No? Okay yung Kristiyano na kapag merong instruction yung leader niya, yung pastor niya, susunod siya. Pero mga kapatid, ang bilin
ni Pablo ay not just following instructions, but actively seeking to grow in holiness. Hindi lamang tayo sumusunod ng sumusunod, kung hindi kinakailangan ay nag-grow tayo. Amen? And conduct themselves in a manner that is pleasing to God in all aspects of our lives. Yan, growing in holiness. At kapag ang goal natin sa buhay natin is growing in holiness, hindi na yan as per instructed. Hindi na yan as per instruction. Depende na yan sa paglago at paglaki mo sa iyong pananampalataya. Kung paano mo nauunawaan ng mga bagay-bagay ngayon at bukas habang ikaw ay nagpupursu ng paglago, or kabanalan sa buhay na natin dito sa lupa. Growing in holiness is a lifelong journey. Okay? Of becoming more like Jesus Christ. Yan po yung sinasabi ni Pablo, na yung pagnanasang maging banal at maging tuwid tayo para sa Panginoon, ito po ay journey, hindi po to destinasyon. Ito ay journey, paglalakbay ito, mga kapatid, involving both God's work in us, in our active participation through faith, repentance, and obedience. Yan, tatlo yan, mga kapatid. Active participation through faith, repentance, and obedience. Kapag kasi lahat na lang ng ginagawa natin ay depende sa instruction na ibinigay sa atin ng pastor, paano kung hindi na sinasaklaw ng instruction yung sitwasyon mo ngayon? Amen? Kaya, sabi ni Pablo, nasahin ninyo na kayo ay mag-grow sa inyong pananampalataya. Sabi ko nga sa inyo, it's a process of transformation guided by the Holy Spirit, where we strive to align our thoughts, actions, and character with God's will. Alam niyo yung alignment, yung pantay, align yung ating mga sarili, yung ating mga buhay ay naka-align sa kalooban ng Panginoon. Kaya i-align natin yung isip natin, i-align natin yung ating mga action, at yung character natin, dapat yan aligned sa kalooban ng Panginoon. Amen ba, mga kapatid? Kaya una, understanding holiness. Maintindihan natin ang kabanalan. That holiness is not just an abstract concept, but a state of being set apart for God's purpose. Pagka set apart, nakahiwalay ka para sa layunin ng Diyos. Amen? Marami tayo rito, pero ikaw ay nakahiwalay. Inihiwalay ka ng Diyos, yan ay ibig sabihin ng set apart para gawin yung gusto ko, sabi ng Panginoon. Hindi yung kung ano ang ginagawa ng nakakarami, doon ka rin. Kasi marami sila, kaya malamang tama ito. Hindi po ganon. Itong journey na to ay isa ka lang sa harap ng Panginoon at ikaw ay gagawa ng kalooban ng Panginoon sa buhay mo, yung layunin niya sa buhay mo. Pagka ganon, naiintindihan na natin ang kabanalan na ikaw ay nakahiwalay. Okay? Kaya dito, sa verse 3 na banggit natin yung sanctification kanina. Kaya dito sa holiness na to, ay dalawang bagay ang involved dito. Number 1 ay yung justification. Ang justification is being declared righteous through faith in Christ. Na nung ikaw ay nanampalataya, diniklara ng Diyos na ikaw ay napatawad na at parang walang kasalanang nagawa sa Diyos. Parang pero marami kang nagawa, pero as far as God is concerned, wala kang nagawang kasalanan sa Kanya. Yun ang justification. Dahil ikaw ay naglagay ng iyong tiwala o nanampalataya sa Panginoon. Naintindihan niyo, mga kapatid? At ang pangalawa ay yung sanctification.
Okay? The ongoing process of becoming more like Christ. Yan ang ibig sabihin ng sanctification. It is a process. Lahat tayo ay nasa proseso na isang araw tayo ay magiging katulad ng ating Panginoon Hesus in character. Okay? And it's a gift from God. Amen? Yan ay regalo ng Diyos, but it also requires an active participation. Dalawa yan. It is a gift from God, pero nagre-require ito ng active participation. Hindi yung niregaluhan ka lang, uupo ka na, bahala ka na, Lord. Hindi ganon. Kailangan ng aktibong partisipasyon noong niregaluhan, nung nakaranas ng biyaya ng Diyos. Amen? Kaya, ano yung role ng Diyos dito? God initiates. Ibig sabihin ng initiates ay sinimulan. Ang Diyos ang nagsisimula. Lahat ng bagay nagsisimula sa Diyos. Amen? Walang bagay na nagsimula sa atin. Lahat nagsisimula sa Diyos. At kapag ka nagsimula ito sa Diyos, matatapos din ito sa Diyos. Kailangan lang ng aktibong partisipasyon natin. Naintindihan natin, mga kapatid? Kaya God initiates the process of sanctification through the Holy Spirit. Kaya binigyan ka ng Holy Spirit. Ayan. Okay? Kasi ang Diyos ang nagumpisa. Ngayong yun na ang Holy Spirit, He works in us to transform our hearts, minds, and actions. Yun. Kaya binigyan ka ng Holy Spirit kasi para mag-work sa iyo ang Panginoon through transforming your heart, transforming your mind, and transforming your actions. Kaya lang kailangan ng partisipasyon dyan. Kaya sa Romans chapter 12 verses 1 and 2, anong sabi doon? Punuin mo ang iyong kaisipan ng mga salita ng Diyos. Yan. Actually, yung verses 1 and 2 ng Romans chapter 12, sa isang word na yan ay brainwashing. Hugasan mo ang iyong kaisipan ng mga salita ng Panginoon. Yan ang ibig sabihin yan. Amen? Kailangan ng aktibong partisipasyon mo. Bagamat niregaluhan ka na, binigyan ka na dahil biyaya yan, pero kailangan mo ng partisipasyon. Kailangang mag-participate ka. Naintindihan natin, mga kapatid? Okay? So, He provides the grace and power. Bagamat ito ay biyaya at ikaw ay nagpaparticipate lang, pero ang Diyos pa rin ang magpro-provide ng grace at saka power needed for us to grow in holiness. Yan. Hindi mo to kaya sa galing mo lang, sa sipag mo lang, sa interest mo lang matuto. Hindi ganon. No, malalaman mo, matututunan mo ito dahil ang grace at saka ang power ay ang Diyos ang nagpro-provide nito para sa iyo. Yun yung role ng Diyos sa buhay natin. Kaya hindi ka nag-iisa. Tama, mga kapatid? Yes. No, hindi ka papabayaan ng Panginoon. Punta naman tayo ngayon sa role natin. Yung role natin. Amen? Yes. Ano ang role natin? Role. Number 1. Pananampalataya. Yan ang role natin. Ang Diyos ang nagregalo, magpaparticipate ka na lang, binigyan ka ng Holy Spirit, at ang Holy Spirit ang magbibigay ng kakayahan sa atin para magampanan natin, para mag-grow tayo. Pero ito yung magiging role natin, ito mga kailangan mo. Kailangan mo ng pananampalataya. Meron ka ba nito? Okay? Trusting in God's promises and relying on His grace. Yan ang ibig sabihin ng pananampalataya. Pananampalataya ng isang anak ng Diyos. Na ikaw ay nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos at umaasa sa Kanyang biyaya. Pangalawa, repentance. Kailangan natin ng pagsisisi. Turning away from sin and confessing our shortcomings to God. Meron ba tayo niyan?
O lagi na lang at sa lahat ng sitwasyon, tayo lang ang tama. Pati ang Diyos, mali. Tayo lang ang tama. Hindi ganon. Okay? Yan. Ibig sabihin, tatalikod tayo sa ating mga kasalanan at i-confess natin ang mga shortcomings natin. Amen. Yung mga kahinaan natin mula sa ating Diyos. Okay? O isa pa, kailangan natin ng obedience. Tama mga kapatid? Pagka hindi tayo marunong sumunod, hindi tayo mag-grow. Following God's commands and living according to His will o according to His word. Obedience yan. Ang sabi ng Old Testament prophet, obedience is better than sacrifice. Marami mga kapatid ang mga Kristiyanong nagsasakripisyo in exchange of obedience. Kaya nakita natin, humihirap ang mga bagay-bagay para sa isang Kristiyano. Sa tingin natin, ang ganda kasi nagsasakripisyo siya. Pero actually, nagbabayad siya ng foolishness niya kasi hindi siya marunong sumunod. Naintindihan niyo mga kapatid? No. How many Christians we know today who are suffering and it looks like they are suffering? Pero hindi mga kapatid. Kasi hindi marunong sumunod. Kung susunod lang tayo talaga, hindi tayo masyadong mahihirapan. Okay? Obedience. Isa pa. Yung practices natin. Cultivating spiritual disciplines like prayer. Alam niyo mga kapatid, dapat merong tinatawag na Christian practice. Amen? Ang Christian practice, pagka-Kristiyano, itong practice natin, prayer, Bible study, practice natin yan, at saka fellowshipping with other believers. Pagka wala yan sa'yo, Kristiyano ka ba? Ba't wala sa'yo yung mga practices na dapat pinapractice ng mga Kristiyano? Ang Amerikano merong sariling practice. Ang Pilipino may sariling practice. Di ba? Ang Pilipino, pagkapapasok sa bahay, naguhubad ng tsinelas. Ang Amerikano, hindi. Kahit humiga yan halimbawa, tanghali, papasok yan sa kwarto niya, hihiga yan, hindi magtatanggal ng sapatos yan. That is their practice. We have different practice from them. Hindi ibig sabihin pangit yun sa kanila, pangit yun sa atin. May kanya-kanyang practice. Ang Kristiyano meron din. Amen. Ano pa yung ibang practice ng Kristiyano? Magsisimba. Pagka hindi makapagsisimba, nasa bahay siya, mag-ano siya? Mag-online. Di ba? Ganun yun. Halimbawa, i-on lang sa bahay. Tapos kung ano na, aalis na siya. Practice ba yun? Hindi practice yun ng Kristiyano. Okay? Seeking God's will. Ito mga kapatid ay kinakailangang taglay ng isang Kristiyano. Hinahanap natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. No? Ang ibig sabihin nito, aligning our desires and actions with God's purpose for our lives. Ina-align natin. Yung kotse nga, ina-align sige nga, yung may mga sasakyan dito, huwag mo ngang i-align yung mga gulong mo. Anong mangyayari? Disgrasya. Aksidente. Gastos. Kasi kapag hindi aligned ang kotse mo, kahit magpalit ka ng bagong gulong, 1 buwan, 2 buwan lang yan, magpapalit ka na ulit. Napakalaking gastos niyan. You see, kaya ang isang Kristiyano na hindi aligned yung kanyang buhay sa kalooban ng Panginoon, malaki ang gastos. Tanyo mga kapatid, sino ang babaerong nagsabi, ang sarap ng babae? Kasi walang gastos. Di ba?
O yung mga babaero dyan, huwag kayo sumagot. O. Di ba? Di ba ang gastos? O di ba Diyos? Hindi ko po alam. Di, oh. Magastos. Oo. Yung magsugal ka, uminom ka, makipagbarkada ka, mas magastos kaysa sa ipasyal mo o i-date mo yung asawa mo o ipasyal mo yung pamilya mo. Mas magastos pa rin kapag ka ng babae ka. No. Kasi ang asawa, kung ano lang yung ibibigay ng asawa. Pero kapag kabit, sisip-siping ka. Seeking God's will. Nako, practice yan ng Kristiyano na hinahanap natin ang kalooban ng Diyos. Kaya ina-align natin. Amen? Amen. Tamo ang gastos na nga ng mga bilihin, tapos hindi mo pa i-align yung buhay mo sa kalooban ng Panginoon, paano pa tayo makapagbibigay sa Panginoon? Paano pa tayo magkakaroon ng building yan? Paano tayo makapagtatayo? Buti sana kung pwedeng magtayo lang ng shanty house doon sa lugar kung saan tayo bumili ng property. Hindi po pwede yun doon. No? Dependence on God. Practice din yan ng Kristiyano. Hindi lang nagde-depend doon sa nanay niya at tatay niya. O sa kalakasan o talino. Hindi. Dependence sa Diyos. Ibig sabihin, nire-recognize natin yung ating weakness at tayo nagre-rely sa strength ng Diyos. Amen. No. Amen? So, na-educate na tayo sa mga practices natin. Amen? May practices sa mga Kristiyano. Mag-umpisa na tayo mag-adapt ng mga practices natin. Amen? Hindi yung puro, yung role ng Panginoon, ano ba ang bahagi ng Panginoon? Puro Panginoon na lang. Hindi. May participation tayo. Active participation. Amen? Ano naman yung specific practices natin? Reading the Bible. Tahimik ka. Reading the Bible. God's Word shapes us and reveals His will. Yun. Amen. Isi-shape ka ng Bible kapag ikaw nagbabasa niyan. Prayer, specific yan. Communicating with God and seeking His guidance. Fellowship. Connecting with other believers and encouragement and accountability. Amen. Yung iba ayaw magkaroon ng kaibigang Kristiyano. Bakit? Kasi masisilip siya Malalaman niya Ayaw niya ng fellowship. Mabibisto siya Di ba? Specific yan, yung serving others, reflecting God's love and compassion. Cultivating the fruit of the Spirit. Amen. Ang gift ng Holy Spirit, kinukultivate yan. Dinedevelop yung quality niyan. Ano yung quality? Yung quality. Yun ang dinedevelop. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Dinedevelop yan. Amen? Pag, pananampalataya, tapos hindi mo i-develop, anong klaseng pananampalataya meron ka? Magiging abstract yung pananampalataya mo. De-develop mo yan. Yes. Amen? Nade-develop yan sa meron tayong mga sacrifices dito sa church. Kahit na walang-wala ka na, papractice mo pananampalataya mo. Ibibigay mo ngayon yan. Ipapractice mo siya para ma-develop siya. Naintindihan niyo ako mga kapatid? Yung gentleness. Ano ba ang gentleness? Di ba? Yung malumanay, mahinahon. So, de-develop mo rin yan. Kapag hindi mo de-develop yan, pwedeng ang malumanay sa sampal, pak! Hi, pak! Good to see you, pak! Naintindihan niyo ako mga kapatid? Amen. Pero,
Ipapractice mo yan, kaya susunod mas malumanay na. So, yung patience, yung self-control. You see that? Iba-ibang degree ang self-control ng bawat isa. Makikita mo kung paano ang isang tao'y nagsasanay ng self-control sa kanyang buhay. Ang self-control ay napakahalaga pagdating sa personal leadership. Amen. Pagka pumunta ka sa SM, ang kailangan mo dyan, self-control. Di ba? Window shopping. Pagka nandyan, nakita mo, nandyan si Regine, wag dyan. Pautangin ka dyan. Huwag kang lalapit doon sa kung nasan si Regine. Huwag kang lalapit doon. Yari ka dyan, talo ka dyan. Self-control. Naintindihan niyo ako mga kapatid? Self-control, napakahalaga niyan. At maraming mga Pilipino, maraming Kristiyano ang nagsasuffer ngayon because they are lacking of self-control. No? Ano naman yung mga prinsipyo natin? Ito po yung mga prinsipyo natin bilang mga Kristiyano. Holiness is a journey, not a destination. Prinsipyo natin yan. Amen. That is a key principle. Kaya sabi ni Peter sa 1 Peter chapter 1, verses 15 at saka 16, but as he which hath called us is holy, so be ye holy in all manners of conversation, because it is written, be ye holy, for I am holy. It is a journey. Hindi destination yan. Hindi yan sasakay ka ng bus papuntang Pangasinan at bababa ka sa Pangasinan. Hindi ganun yun. It is a journey. Continuous, mga kapatid. No? There will be challenge and setbacks along the way. Hindi easy. God's grace is sufficient to help us persevere and grow. Mga prinsipyo natin yan. Na ang biyaya ng Diyos is sufficient. Si Pablo nagsabi niyan, your grace is sufficient. To persevere at saka mag-grow. We should focus on pleasing God rather than striving for perfection. Pleasing God, hindi perfection. Pleasing God. The goal is not to earn God's love, but to respond to it. Amen? Hindi tayo gumagawa, hindi natin ginagawa yung mga ginagawa natin. Hindi tayo magpapatayo ng building para ma-earn natin at lalo tayong mahalin ng Diyos. O lalo tayo maging apple of the eye ng Panginoon. Hindi po yung ganon. Nagre-respond lang tayo. Amen. Sa pag-ibig niya. No? Yan. Kasi wala kang kayang gawin, wala kang pwedeng gawin para lalo kang mahalin ng Diyos. Mas lalo pa yung magiging pagmamahal niya sa iyo dahil may ginagawa kaysa sa pagmamahal niya sa iyo ngayon. Hindi po ganun yun. Hindi na pwedeng madagdagan yung pag-ibig ng Diyos sa iyo. Ibinigay na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Tapos na wala nang kaya, wala nang higit pa ron. Di ba? Kaya pagka naniwala ka na may gagawin ako para lalo ako mahalin ng Panginoon, meron pa pang higit doon sa binigay niya sa iyo? Parang sinabi natin, may higit pa doon sa binigay niyang kanyang bugtong na anak. Wala nang higit pa ron. Extreme na yun, mga kapatid. Kaya by actively participating in the process and relying on God's grace, we can grow in holiness and become more like Christ. Yun yan. No? Tayo po mga kapatid ay mag-participate sa process. Hindi lang si pastor, hindi lang yung mga leaders, kasama kayong lahat. Aktibo dapat tayo sa process na lahat tayo ay nagre-rely sa biyaya ng Diyos. Pag ganoon mga kapatid, lahat tayo
ay mag-grow sa ating holiness at lalo tayo magiging kahalintulad ni Kristo. Kaya sa verse 2 ng text natin sa 1 Thessalonians chapter 4, ito pong sabi, "For ye know what commandments we gave you by the Lord Jesus." Ano yan? Yan mga kapatid, ye know what commandments we gave you by the Lord Jesus. Yan po mga kapatid ay nagsasabi sa atin ng progresibong paglago o paglaki. Progressive growth. Itong verse na to ay nag-i-encourage sa mga mananampalataya to abound more and more. Babalik tayo to sa verse 1. Abound more and more in their efforts to please God. The need for continuous spiritual development. Progressive na pananampalataya yan. Okay? And letter B, Paul is aware of the progress they had already made. Sa chapter 3, verse 6, babalikan natin yan. Sa verse 6, "But now when Timotheus came to you unto us, came from you unto us, and brought us good tidings of your faith and charity, and that ye have good remembrance of us always, desiring greatly to see us, as we also to see you." Okay? It does not want them, Paul doesn't want them to become satisfied with their present state. Kaya doon sa verse 1, ang sabi ni Pablo, abound more and more. Huwag tayong masatisfy doon sa kung ano meron ka ngayon, o nasaan ka ngayon, o anong ginagawa mo ngayon. Parang itong si Diana at saka si Justin. Hindi na sila masaya dito ngayon eh. Hindi na sila masaya sa member lang, gusto nila ng mas sa tingin ba ninyo mga kapatid, gagawin natin 3 weeks from now? Akala ninyo magbabakasyon ng dalawang yan? Hindi. Yan ang ibig sabihin niyan, more and more. Kaya nga gusto nilang mag-mission because they want more. Amen. Di ba? The Christian is to grow constantly, ang ibig sabihin niyan. Sa tingin ko mga kapatid, hindi na sila mag-grow sa uupo lang yan dyan. Hindi na sila mag-grow na magpe-pray kasama natin dito. Hindi na mag-grow yan sa pagtayo rito at magpapaawit o magpe-preach. Hindi na. Kasi ang pagmimisyon is desiring for more and more. Naintindihan niyo ako mga kapatid? Yes. Abound more and more. Okay? Kasi Christian, kasi the Christian is to grow constantly. Itong verse 1 na to does not encourage believers to become satisfied with their present state. Yan ang ibig sabihin yan. Yung estado mo, yung kalagayan mo, hindi ka na masaya dyan. Gusto mo ng more. Baka naman sa Sunday, magpaalam na kayo lahat, Pastor, may mission kami. Siyempre, ang pagmimisyon it has to meet certain qualification. Hindi ka lang tinawag niya, kailangan kang mag-aral. Okay? Instead, it urges them to do so more and more, referring to how they should live and please God as they have already been instructed. Yan ang itinuro ni Pablo sa kanila, na kayo ay wag lang maging masaya sa kung ano ang kinalalagyan ninyo ngayon. I-strive for more. Yan. Itong verse na to ay nag-emphasize an ongoing effort to grow in holiness and obedience, not complacency. Ano ba yung
ibig sabihin ng complacency? Satisfied, di ba? Masaya na. Oh. At ang isang retard na masaya na, Nasa comfort zone. nasa comfort zone na, o pinapanood ko yan lagi ako nanonood tungkol sa buhay ng isang retard. Hindi pwedeng maging complacent kahit nagretiro ka na. No. Kaya tamo, parang, sa tingin ko, parang mas active pa ako ngayon at my age than when I was young. Oh. Bakit? Kasi ang complacency ay magdadala sa iyo ng maaga sa hukay. Believers are encouraged to actively pursue a life of faith. Yan ang ibig sabihin ng do more and more. Actively pursuing a life of faith. Amen. Oh. Marami tayong pinupursu. Pero yung mga pinupursu mo ba ay life of faith ba yan? Naintindihan nyo mga kapatid? Amen. Ang pinaka-extreme na subukan para makita natin yung life of faith ay yung ubusin mo lahat ang laman ng pitaka mo ngayon. Ubusin mo lahat. Yung walang-wala ka na, yung life of faith yun. I'm not saying na gagawin mo yun binibigay ko lang sa inyo yung itsura ng life of faith. Yung walang-wala ka. Kundi yung nung walang-wala ka na at ang inaasahan mo na lang ay awa ng Diyos. Yun yan. Okay? Actively resisting complacency and striving for continual spiritual growth. No? Striving, pagsisikapan natin na magpursu ng continual spiritual growth. At it involves both actively pursuing good and actively rejecting sin. O, dalawa yan. Actively pursuing good and actively rejecting sin. Dalawa, di ba? O, dalawa yan. With a focus on pleasing God through both action and attitude. Yan. Complacency, on the other hand, is a state of self-satisfaction. Kaya, delikado ang complacency sa buhay ng isang Kristiyano. Kasi ito ay estado na ikaw ay magiging self-satisfied na. That can hinder spiritual progress. Ito ang maghihinder ng spiritual progress natin mga kapatid, complacency, and lead to a neglect of one's relationship with God. Yan. Itong verse na to, nag-uumpisa itong verse 1 na to begins the final section of the letter focusing on the practical Christian living and holiness. Kaya ang sabi ni Pablo, do so more and more. Itong phrase na to indicates that the Thessalonian believers were already walking in a way that pleases God. So assuming na tayo po rito ay lahat lumalakad, no? Sa way na nagpli-please o napli-please ang ating Panginoon. Assuming. Okay? But Paul encourages them to continue growing in that direction. Lahat, lumalakad na tayo, no, sa paraan na napli-please ang ating Panginoon. Yung sabi ni Pablo, do so more and more, ituloy mo. Oh. Ang tanong itutuloy ba natin? Amen. Ayan. No, Paul encourages them to continue growing in that direction.
itutuloy natin, pero hindi lang natin itutuloy yung paglakad. Kundi habang lumalakad tayo sa isang direksyon, nag-grow tayo. Naintindihan niyo mga kapatid? Oh. Kaya magkakamali si Justin at saka si Diana kapag sinend out natin sila, ano yan more na yan, di ba? Oh, magandang direction yan. Pero kailangan ng continuous growth. Kasi merong requirement doon sa direksyon na kung saan sila patungo. Naintindihan niyo mga kapatid? Amen. Yan. Yung i-overcome mo yung discouragement mo. Ang pinakamatindi sa pagmimisyon ay yung discouragement. Makikita mo how people, huwag ko nang sasabihin. Striving for greater levels of holiness and obedience. Yan ang kailangan. Greater holiness and obedience. Talagang yung pagsunod na gagawin ng isang missionary na magiging pastor ay iba kaysa sa expected na pagsunod mula sa ibang mga members. Iba talaga. No? This verse is not suggesting that believers should be content with where they are spiritually. Instead, it calls for a continual pursuit of pleasing God in all aspects of life. Hindi ka lang magpupurso, kundi lahat ng habang tinutuloy mo at anuman ang gagawin mo habang tinutuloy mo yung direksyon ng kalooban ng ating Panginoon, ay malulugod o mapiplease mo ang Diyos sa lahat ng aspect ng buhay mo. Yun ang pagsisikapan mo. Kaya kinakailangan natin ng progressive sanctification. Progressive sanctification. Dito sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18, sabi ni Pablo, "But we all, with open face, beholding us in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image of glory, image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord." Dahil English ito, nahirapan akong maintindihan, kaya tinagalog ko. Ang ganda sa Tagalog. At ngayong naalis na ang talukbong, yung sagabal, kaya hindi mo makita, may sagabal di ba? Nagniningning sa ating muka ang kalwalatian ng Panginoon, at ang kalwalatiang iyan na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas, level antas ng kalwalatian, hanggang tayo maging kalarawan niya. Yan mga kapatid ay paglago. Di ba? It is a concept of sanctification which is a lifelong process of becoming more like Christ. Tamo, sa isang buwan, alam nyo ba, sa isang buwan, 40 years na ako sa ministry, pero kailan kaya ako talaga makakarating dun? Ang layo ko pa rin because it is a lifelong process. Ang tagal na. Napakarami ko nang natikman sa ministry, napakarami ko ng discouragement na naranasan, napakarami ng pinakawalang kwentang tao na nakita ko, napakarami ng napakagaganda at napakahusay na mga taong nakita ko, mga kapatid. In 40 years. Pero sa kabila niyan, sa tingin ko ngayon, kailan kaya talaga ako makakarating? Tama talaga, it is a lifelong process. Amen. This means that believers are expected to grow in holiness throughout their lives, not remain stagnant. Amen.
May mga nagsabi sa akin, kung kailan ko pa tumanda, doon ka pa araw-araw nagba-Bible study. Hindi dati ginagawa mo yung kailan ko lang, hindi sa online. Ganda mga kapatid kasi marami akong natutunan ngayon. Mas marami akong naintindihan ngayon kaysa noong hindi ako nag-aaral at hindi ako nagsasalita araw-araw. Marami. No? Yan. I-reject natin ang maging stagnant. Yes. You see? Amen. This ultimate goal, no? The ultimate goal of Christian loving, no? Christian loving, hindi Christian living. Ang goal ng isang Christian loving is to live in a way that pleases God. Amen. Oh, mahal mo ang Panginoon? Please God. And this verse emphasizes that this is an ongoing progress of growth and improvement. Yan ang sinasabi ni Pablo doon sa 2 talata na binasa natin kanina. In essence, it is a call to action, encouraging believers to continually strive for greater holiness and obedience as they walk with God. Greater obedience. So, kaya, alam niyo yung obedient na mga Kristiyano, ang mga bintang sa kanila ay mga super faithful, super loyal. Pero yun talaga ang totoo. Amen. Na kapag ikaw ay super obedient sa Panginoon, at yun yung goal natin dito, na habang malapit na ang pagbabalik ng Panginoon at inaantay natin, maging super obedient tayo sa Panginoon. Amen? Oh. Ang mga Kristiyanong magiging super obedient sa ating Panginoon, ang church na kinalalagyan ng super obedient na Kristiyano ay hindi mahihirapan eh. Tama mga kapatid? Yes. Oh. Kasi kung ano yung mga commitment nila sa Panginoon at mga dapat nilang gagawin para sa gawain ng Panginoon, magagampanan eh. Tama mga kapatid? Magagampanan. Hindi magkukulang ng manggagawa sa Panginoon. Magiging maganda ang coordination. Oh, kaya kinakailangan natin mag-grow. Oh. Years ago, this is what I had in mind. Magbibigay ako ng responsibility sa isang kapatid. Ito, naging dilema ni Pastor Mike ito eh. Dilema ni Pastor Mike ito ngayon. Magbibigay siya ng responsibility. Sunday comes, yung binigyan niya ng responsibility, wala. Kinausap ko siya eh. Ano bang ginagawa mo? Ba't ganyan? Oh. Sabi ko, hindi mo kinakailangan gayahin ako. Magkaiba tayo eh. Oh. Pero years ago, kapag nagbigay ako ng responsibility tapos hindi talaga tumalima yung binigyan ko ng responsibility, talagang ginugusot ko talaga siya. Oh. Oh, tanyo, sa church natin, very seldom na imit ko si JP, very seldom. Si Joshua, very seldom. From time to time, nagpapalit tayo ng leadership sa Kids Gen, pero nakita ko na nag-grow sila. Yan ang kinakailangan nag-grow. Amen. Naintindihan niyo mga kapatid? Yes. Kinakailangan mag-grow yung mga leaders na nilalagay natin sa iba't ibang departamento natin.
Hindi po pwedeng puro na lang ako nagmamando. Nakita ko how they grow eh. Kapag halimbawa hindi available yung isang kasama sa grupo, i-disseminate, i-communicate nila sa iba para may magpa-patch up. That is growth, mga kapatid. Yes. Hindi yung walang gagawa pero ikaw ang dapat at ikaw ang ikaw ang inatasan, ikaw ang inasahan dyan. Tapos the following Sunday, wala ka, hindi mo man lang i-communicate. Sabi ko kay Michael, papuntahin mo rito yan, mumurahin ko yan. Naintindihan niyo ako, mga kapatid? Yan dahilan kung bakit mayroong mga pagkakataon na nakaalburuto ko. I think parang 2 taon na yata yun nung nag-alburuto ko. Minsan lang yun. Pero lagi, every Sunday, nung bata ako, nag-alburuto ko. Nung bata ako. Na-develop ko na lang ngayon self-control. Na-develop. Si Michael hindi nag-alburuto naman. Tamo, si Michael hindi nag-alburuto, kita mo. Yung tao niya nag-alburuto. Kaya wala rito si Timothy ngayon eh, kasi gusto niya samahan ng kapatid niya eh. Naawa siya eh. Kaya mga kapatid, kinakailangang mag-grow. Amen. Kasi isang araw, mawawala ang pastor eh. Mawawala yan. Pag tawala ako, yung isa sa mga lalaki na to, kailangan mag-step up. Isa. Kailangan mag-step up. Yan mga kapatid. Amen. At sigurado, makakita rin tayo ng pag-aalburuto sa Santo Tomas. Paano kaya mag-alburuto si Diana? Wag na lang si Justin eh. Si Diana na lang. Sa context ng leadership, kailangan yan. Kailangan, mga kapatid, sa konteksto ng leadership. At naintindihan ko, mayroong mga members na hindi ako naintindihan before. Pero ngayon, nakikita at naintindihan na ninyo. Kita nyo, smooth ang church natin. Ang ganda, tamo. Parang kailan lang itong si Raymark, Pero ngayon, nag-grow kasi, nag-grow, nag-grow. Naintindihan ko, galing siya sa leadership ni Michael eh. Si Michael, inilalabas siya, pinakakain siya. Nung nakatikim siya sa akin eh, di ba? Talagang Pero ngayon, he's a good man now. Tamo, how he been shaped now. Tamo, makaasahan. Yun. You see, yan ang kailangan natin. Kaya it is a call to action. Ini-encourage ni Pablo ang mga mananampalataya to continually strive for greater holiness and obedience as they walk with God. Greater, mga kapatid. Kung sa mga trabaho ninyo, hindi ka kayo nagpapalit eh. Present nga kayo eh. Although iba na ang sistema natin dito, wala ka nga rito pero nasa online ka. That's the same. Ganun po, mga kapatid. Hindi natin to ginagawa para ma-earn natin o lalo't pa tayong ibigin ng ating Panginoon. Hindi po. Nagre-respond lang tayo sa kanyang pagmamahal. Response lang to. Anong gusto ninyong response natin sa pagmamahal ng Diyos? Pagiging walang utang na loob? Yung inaasahan ka ng Sunday tapos wala ka dyan?
na ikaw ang gagawa niyan, wala ka man lang sinabihan, hindi mo man lang inarrange para siguradong merong gagawa dahil wala ka. Oh. Di ba? Solomon speaks so loud about that. Siguro pag-usapan natin yan one day. Kaso exposition tayo eh. Hindi, no? Hindi natin pwedeng... Oh. You see? Intindihan niyo mga kapatid? Yun. Oh. Nawala si Faith pero tuloy. Yun. Tuloy. Kaysa, naawa ko kay Michael eh. Sabi, uwi ka na lang. Sige, sabihin mo na lang sa mga members doon, burahin mo na lang yan. Dito na lang kayong lahat. Nakakawawa eh. Sipin mo ilang taon na 3 years eh. 3 years. Hindi lang. Ilang taon na. Ano nangyayari? Pagka Sunday, siya mananalangin, siya magpapawit, siya rin nakakanta. Siya rin ang magigitara, siya rin ang mag-offering, lahat siya rin ang naglilinis. Grabe. Anong klase? Walang kwentang mga tao ito. Sabi ko, anong klaseng pagpapalaki? Anong klaseng pagtuturo mo dyan? Natutuwa ako dyan sa mga members dyan eh. Kasi pagka nag-offering sila, laging meron ka. Laging may love gift siya eh. Baka sinusuyo mo yan para mabigyan ka ng love gift. Kasi ako, wala akong natatanggap ng love gift dito eh. Kasi talaga, kasi matindi talaga ako mag-preach. Naintindihan niyo ako mga kapatid? Hindi niyo ako bibigyan ng love gift kasi talaga babatuhin talaga kita pagka, Pero tingnan mo naman kung paano kayo nahubog. Sabi ko, baka kaya panay may love gift ka kasi bait mo talaga eh. You're okay, at saka cool na cool ko talaga kahit na mag-absent sila at kahit na meron silang responsibility ng Sunday tapos wala sila. Hindi mo pinagsasabihan, sabi ko. Si Pastor Mike, pagka nag-offering yung member doon, lagi siyang may love gift. Ako, bigyan mo ako ng love gift dito tapos ganun gagawin mo, ginagawa doon. Bibisitahin ka sa bahay mo tapos nga ibabalik ko eh. Kasi hindi yun aywan ko, sabi ko, yan ba ang katuwaan mo? Kasi si Pablo, mga kapatid, sabi, you are the fruit of my rejoicing. Hindi yung love gift. Naintindihan nyo mga kapatid? Amen. Yung presensya mo, that is the fruit of my rejoicing, sabi ni Pablo. Yan ang exhortation ni Pablo sa atin. Yung tao. Hindi yung love gift niya. Kundi yung presensya. That he can see the person. Kaya nung kinakausap niya, you are the fruit of my rejoicing. Kayo ang putas o bunga ng aking pagsasaya sa Panginoon. Yun. Hindi yung love gift. Baka namin misunderstood ng mga taga Santa Rosa. Na ang kasiyahan ng pastor nila ay yung nandun sila kahit na hindi nila kaya kasi walang gagawa. Ganon yun. Mag-aantay na lang tayo para mag-Lord Supper tayo eh. Kailangan maghapon, 1 minuto na lang. Pwede tayo mag-Lord Supper. Lord Supper na. Okay? Mga kapatid, ang Lord Supper po ito ay ginagawa natin ng once in 3 months, naging natin, upang maalala natin. Ito na,
maalala natin. Dito'y sinasariwa. Alam niyo, binabalikan natin. Sinasariwa natin. Naintindihan niyo yung sinasariwa natin? No? Napakatagal na nangyari, more than 2,000 years ago na, pero ngayon ay gagawin pa na naman natin para sariwain na naman natin. Okay? Yung nangyari nung ang Panginoon ay nagsakripisyo ng kanyang katawan at dugo sa krus upang tayo ay magkaroon ng katubusan. Yan po ang pinaka-mensahe ng Lord's Supper natin. Okay, tumayo tayo, 12:00 na. Our Father, thank you so much, Lord, for this opportunity. Thank you for this preaching time and opportunity, Lord, to get the challenge, Lord. Nawa, ang bawat isa sa amin ay muling nakatanggap ng hamon at blessing at the same time upang kami ay lalong maging matibay, magtapat, at maging obedient, Panginoon. Greater obedience pa ang kailangan upang, sabi ni Pablo, upang maluwalhati ang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Sa iyong pangalan, Panginoon, ito ay aming inilalapit sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen.